Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading your energy at this time. Wow! King of Wands. You are brave, confident, a leader type, powerful. Powerful din to eh. Kasi parang nakaupo sa kanyang throne. Kahit na King of Wands yan. And para bang vigilant ka. Yun ang vigilant ka ba? Vigilant ka. Yun. Ay, hindi. Hindi naman. Dito sa card na to. Para bang alam niyo yung may doubt kasi intention ng iba sa'yo. Yun ang nakukuha ko lang sa card sa face expression nito dito. Ayan. Or hindi ka basta-basta nagtitiwala sa iba for sure. Parang base lang dito sa card sa expression yan dito sa mukha ng ng nasa card nasa picture dito. And also with the color black, kasi may color black dito, you are grounded din as well. And goal-driven ka. Fearless with the color red. Napakatapang ng energy mo. At charismatic. Charming. Ambitious. Wala namang masama sa pagiging ambitious. Basta nasa lugar lang. So, ano pa ang energy mo ngayon? Ten of Swords in reverse. Nawala na yung mga arrows na nakatusok. Saan galing yung mga arrows na yan na nakatusok sa'yo? Sa iba? Hindi yung galing sa iba, kundi sa ex-lover mo. Sa ex-lover mo na stagnant yung connection nyo o stagnant siya ngayon na hindi siya kumikilos. Doon ang galing yung arrows na yun, natanggal na. Bakit nagkaroon ng arrows? Nasaktan ka, na-hurt ka, nasaktan. Dahil ba sa nasaktan ka nung nagkaroon ng ending sa inyo nung nag-break kayo o nasaktan ka sa mga sinabi niya, mga ganon? Doon ang galing yun. Yung mga arrows na yun. Natanggal na sa'yo. Para bang nawala na yung pain, no? Nawala na yung mga nakatusok na arrows. Or sword. Arrows or sword. Sword yan dyan. Pero pwede ding arrows or sword. No? Or yung kung tinraidor ka niya na nasaktan ka sa... Dahil syempre, kung tinraidor ka niya, masasaktan ka talaga, di ba? Or dahil sa may nasabi yan sa'yo na masakit. Or dahil sa nag-end yung kung anong meron kayo. Yun. Nasaktan ka, hurt ka ng lubusan. Ganun. Ano ang paparating sa'yo? O ang mangyayari sa buhay mo? Kaya to. Guys, Queen of Wands, yan ang paparating sa'yo. Partner mo, o magiging partner mo, pareho kayo, match yung energy ninyo. Pair, bagay. King of Wands and Queen of Wands. So, yung darating sa'yo, si Queen of Wands. Attractive din to, charismatic. Positive din to, kagaya mo. Din to, brave, no? And confident din. Kasi bubuo kayo ng pamilya. Ayan, kaya darating siya. Pareho na kayo ng energy. Match na kayo ng energy. Baka dati, ewan ko lang kung yan ba yung ex mo. Hindi ko pa natanong kung yan ba yung ex mo. Pero naka-recover ka na.
nag-heal ka na o naka-recover ka na dun sa nasaktan ka ng ex mo. Pero may darating sa'yo na Queen of Wands. Ewan ko lang kung ex mo to, any person, or magkakilala na kayo. Para bubuo kayo ng pamilya ni Queen of Wands. Yun ang darating sa'yo. Para makumpleto ka na. Para makumpleto na kayong dalawa at magkakaanak pa kayo. Ganun. Ano yung feeling sa'yo ni Queen of Wands? Kilala ka na ba ni Queen of Wands? So, kilala ka na niya at interesado siya sa'yo, nang-i-spy sa'yo palagi si Queen of Wands. O palagi talaga siya nang-i-spy? I just want to clarify it. Oo, palagi. Palagi siya nang-i-spy. Para bang pinag-aaralan ka niya. O may libro. Pinag-aaralan ka niya. Interesado siya na pag-aralan ka. Ayan. O obserbahan ka yung mga spy sa'yo. See? Kasi gusto ka niya mapangasawa niyan. Ano yung feeling sa'yo ni Queen of Wands na yan? Two of Wands. Interesado siya sa'yo. Kaya nga pinag-aaralan ka niya. Nang-i-spy siya sa'yo. Gusto ka niyang puntahan kasi may Two of Wands. May pagta-travel dito. Gusto ka niya puntahan. Ano pa? Ang iniisip na yun ni Queen of Wands na gagawin towards you. Ang mag-take ng risk. Yan. Pupuntahan ka nga niyan or i-message ka niyan muna tapos pupuntahan ka niya. Ganun. Ang mag-risk siya, ang mag-take ng action, ang mag-take ng leap of faith para mabuo na kayo. Para makabuo na kayo ng pamilya. At mamuhay kayo ng kumpleto, prosperous, masaya, payapa, napaka-abundant na buhay. Ganun. At para magkaanak na kayo. Ganun. Ano yung magbabago sa buhay mo pag dumating na to si Queen of Wands na to sa buhay mo? Ano yung magbabago sa buhay mo? The world. Parang lahat na siguro magbago sa buhay mo. Merong matapos na cycle and then you will start a new beginning. Or pwede din na maging buo ka na, makompleto ka na with the world. Or palagi kayong mag-travel kasi with the world. O baka mag-travel kayo around the world. Pwede din with the world. Or mabubuo ka na, makukompleto ka na with the world. Wala nang kulang sa buhay mo. Ano pa ang mangyayari sa buhay mo once na nag-take na ng action to o once na nagkasundo na kayo nito na magsama ni Queen of Wands? Ay magiging powerful ka na. Magiging mataas yung status mo. Maging respetado ka. Maging, alam niyo, may authority ka. Maging, napaka, strong ng personality mo pati. Strong na yung personality mo, pero mas lalo maging strong yung personality mo. Mas lalo ka maging powerful yung personality mo. Magiging mataas lalo yung status mo. Wow. So, ano pa? Next na mangyari sa inyo ni Queen of Wands na yan. Ano kaya? Upright pa tong King of Pentacles? Well, it's in reverse, no? Yung King of Pentacles. What's with the King of Pentacles in reverse here? So, next na mangyayari sa inyo ni Queen of Wands na yan.
para bang may mangyayari unstable na masasaktan kayo pareho, hindi, masasaktan ka, ikaw, hindi, masasaktan si Queen of Wands. Yun si Queen of Wands ang masasaktan. Bakit? Bakit masasaktan siya? Masasaktan daw para maging unstable or alam niyo yung maapektuhan ng gusto na maging unstable or alam niyo, unstable emotionally, na may pinagdadaanan, ganun, kaya unstable, ganun. Dahil ba sasabihin mo sa kanya? Hindi. Dahil ba sa cold ka sa kanya? No. Anong reason bakit maging masasaktan si Queen of Wands? Dahil ba sa malalaman niya? Dahil sa malalaman niya ni Queen of Wands na yan. Dahil sa malalaman niya na umiiwas ka sa kanya, naiiwas ka sa kanya, umiiwas ka. Dahil sa malalaman niya na umiiwas ka sa kanya, o iiwas ka sa kanya, o umiiwas ka sa kanya. Tapos anong next na mangyayari sa inyo ni Queen of Wands na yan? Palang pa yan eh. Ano ba yan? Yung Six of Cups, upright ba yan? Oh yes, upright po yan. Magkakasundo din kayong dalawa. May ibibigay sa'yo to. Si Queen of Wands. Si Queen of Wands yung magbibigay niyan sa'yo kasi siyang magre-raise eh. Oh. May ibibigay niyan sa'yo si Queen of Wands na kukumpleto sa'yo. Na everything will be harmonious na between the two of you. Na magkaroon na ng harmony, balance sa inyong dalawa. Na alam niyo, magkapalagayan na kayo ng loob, magkagaanan na kayo ng loob, ganun. Maging komportable na kayo sa isa't isa, maging malapit na yung loob ninyo sa isa't isa. Kung may conflict or misunderstanding, ay ma-ace or ma-erase na yon, matanggal na yon, no? Between the two of you. Yung mga negative feelings nyo towards sa isa't isa. O kung ikaw man, kung may pagtatampo ka sa kanya, mawala na yun. Parang kasabay na yung mas lalo mapalapit, mapa-close yung damdamin ninyo sa isa't isa. And maging courageous yan siya, guys, si Queen of Wands, na ibigay sa yung cup of love niya, na ibigay yung offer niya sa'yo, kung ano man yung offer niya sa'yo. So ano yung next pa na mangyari sa inyo ni Queen of Wands? Magkaroon ng equal give and take sa inyong dalawa. Para bang si Queen of Wands yung may tuturo siya sa'yo. Meron siyang hindi. May ituturo ba yan si Queen of Wands sa'yo? May tuturo. Hindi, may itutulong, may ibibigay. May ibibigay siya. May ibibigay siya, guys. Ano yun? Pera. Pera. Bibigyan ka niya ng pera. Pera. Bibigyan ka niya ng pera. Oh, akala ko tuturuan ka niya kasi parang nagtuturo, no? Bibigyan ka niya ng pera kasi pentacle din naman yun. May bibigay siya sa yung pera. Ano yan? Tuloy-tuloy na bigay niya sa'yo ng pera? Tuloy-tuloy na daw yan nabigay niya sa'yo ng pera. Oh. Magsisimula na lang magbigay siya sa'yo ng tuloy-tuloy na pera. Na magbibigay na siya sa'yo. Magsustento siya sa'yo ng pera. Tuloy-tuloy. Si Queen of Wands na yan. Bakit kanya bibigyan ng pera? Kasi alam niya wala kang pera. Charot. Alam niya nga konti yung income mo. Kasi alam niya konti ang income mo. Kaya bibigyan ka niya ng pera. Sustentuhan ka niya. So, ano pa? Ang gusto mangyari ni Queen of Wands na yan sa inyong dalawa.
letter, yung palagi kanyang bibigyan ng sulat or letter, love letter. Ganun ba yon? Hindi. Hindi yun. Yung kung ano yung gusto niya mangyari sa inyong dalawa. Yung meron siyang sasabihin sa'yo palagi na maging emotional ka o yung matouch ka sa mga sasabihin niya. Yung meron siya, syempre pag magsama na kayo, alangan naman, through letter pa, pwede niyo naman sasabihin sa'yo, di ba? Yung meron siya mga sasabihin sa'yo na ma-attach ka, yung matatouch ka talaga kasi merong wolf dito na mas lalo mapalapit yung loob mo sa kanya, mas lalo kang ma-attach sa kanya, ganun. Ano pa ang gusto kong sabihin sa'yo ni Queen of Wands na yan? Upright ba tong Six of Swords? In reverse siya, guys. In reverse. Palangsin. Babalik siya sa'yo. O gusto niya makipagbalikan sa'yo. Either doon na. Sa nabanggit ko. Para magkabalikan kayong dalawa. Alam na. Alam na, ex mo pala yan. Past person mo eh. Ano pa ang gustong buhay ni Queen of Wands? No? Anong gustong buhay ni Queen of Wands kasama ka? Kaya ito, isa lang siguro eh. Whip. Yung protected kayo, guys. Protected sa mga evil forces. Kasi takot yung mga evil forces like aswang, maligno, mga ganon, sa mga ganito. Para bang ma-drive away yung mga evil, mga negative entities, evil entities, mga ganon. Takot sila sa mga ganyan, no? Yung mga demonyo, takot sila dyan. Alam niyo kung bakit takot yung aswang dyan? Kasi may demonyo yun sa katawan nila eh. Ganun yun. Kaya nagiging demonyo sila. Totoo may aswang, guys. May mga nagtatanggal nga yun eh. Merong mga manggagamot yun na nagtatanggal daw sila. Sa kwento niya, nagtatanggal daw sila ng mga ganyan, ng pagkaaswang. Oh. Meron silang kinukuha na parang ibon sa lalamunan doon ng aswang. Merong mga ganyan. Kaya kung may kilala kayo na aswang, magtanong-tanong na lang kayo, hindi ko na kasi alam yung hindi na kasi nakabalik dun sa pinuntahan ko dati kasi nagpagamot nga ako ng kulam noon. Nakwento niya pati yung sa aswang, nagtatanggal sila, nananambal, nambal ba yung tawag doon? Marunong din daw sila. Pag meron daw papuntahin na lang doon. Kaso lang, hindi ko na maano yung address nila eh. Basta nandun yun sa bandang Antipulo. Antipulo na yun na part eh. May simbahan na, tapos sasakay ka na. Hindi ko na malayo na kasi. Mga ilang beses lang ako bumalik nun. May 3 beses ata. Pero, kahit tanggalin kasi yan sa'yo, no? Kung ulit-ulitin na gagawan ka ng witchcraft, ganun pa rin. Kung masipag kung wala kang depensa, yung mga kulam na yan. Kaya pabalik-balik ako din noon. Kasi, kumuha pati ako ng depensa noon. Tapos, hindi pa rin pantay ang dalirik ko noon. Nangingitim pa rin ako noon. Ayun. Pero magaling siya magtanggal ng mga negative energy. Magaling yun magtanggal. Natanggal niya yun nung una, pero yun nga lang inulit kasi bumalik na naman, no? Kasi wala nga ako depensa nun. Mahirap magpagamot, guys, ng mga kulam na yan ng witchcraft. Pagka ginawan ka ng ganyan, ay maghagilap ka talaga ng mga manggagamot, maliban lang kung pabayaan mo yung sarili mo. Kasi na-experience ko din yan. Di ba, nakwento ko sa inyo, pinapangit yung mukha ko talaga. Kasi,
Nainggit yun sa muka. Pero lang naman may muka. Nainggit sa muka. Um, Sight. Ito pa. Yung mukha ko simple lang naman. Hindi naman simple nga lang. Hindi nga ako nag-makeup. Hindi nga ako simple lang. Ordinary yung mukha. Kaingitan pa yung mukha ko. Sight. No, ayan. Sight. Ang gusto nito yung magtanim-tanim kayo kasi pang pantanim to guys, pambungka lang lupa ba. Oh. Kung mahilig ka magtanim, may enjoy mo 'yan. Oh, meron pang baka. Ayan. Mag-alaga kayo ng mga hayop, magtanim-tanim sa paligid ng bahay ninyo, umuhay ng simple. At simple siguro basta yung na-enjoy ninyo ba, yung buhay, yung magkasama kayong dalawa. Ayan. So, masaya guys. Lalo pagka nakikita mong namumulaklak na, nagkakabunga na yung tanim mo. Talagang nakakatuwa siya guys. No? Pag may mga tanim ka. O kaya yung bulaklak mo, pag namumulaklak na ang daming bulaklak. No? Kunwari, kung madaming bulaklak, no? Nagkabulaklak na, ang sarap sa pakiramdam kaya. So, kahit simpleng buhay, kung marunong ka mag-appreciate, you will be truly happy. Ganon. Maliban lang sa hindi marunong makontento ay mahirap pasiyahin ang taong hindi marunong makontento. No? So, yan. Wait lang. Yeah. Ano ang hinihiling ng person mo na Queen of Wands na yan sa'yo? Huwag mo siyang i-ghosting. Huwag mo siyang i-abandon. Huwag mo siyang kalimutan. Hindi. Huwag mo siyang awayin pati. Dalaw. Pero ito, mukhang ito na una. Mukhang huwag mo siyang awayin dalawa eh. Huwag mo siyang i-ghosting pag mga to. Huwag mo siyang i-left out in the cold. Ganon. O pag kinonta ka niya, huwag mo siyang i-ghosting. O, see? Dapat clear yung communication nyo. Dapat ay clear yung judgment mo. Naklaruhan na yung person mo na ikaw yung the one? Hindi. Naklaruhan na siya na ikaw talaga ang gusto niya. Na sa'yo siya obsessed. Na ikaw ang totoong mahal niya. Na ikaw ang totoong mahal niya. Kasi naklaruhan na siya na ikaw ang totoong mahal niya pati kasi na-confused to dati. Nalito siya. O na naging clouded yung isipan niya. O. Kung mahal ka ba niya o hindi. Ganon ba yon? Kung mahal ka niya o hindi. Naging unsure siya kung mahal ka niya o hindi dati. Na kung magkatuluyan ba kayo o hindi. Kung magkatuluyan ba kayo o hindi. Yun pati. So, ayan. Ito na lamang guys for collective reading.